Forever's not enough for me to love you. I'll spend another lifetime, baby, if you ask me to. Welcome, welcome. Hello, hi. Hoy, kumusta ka na? Uy, umupo ka. Upo ka, Mare. Hindi ko alam kung saan ko narinig yun. Nung bata ako may ganun eh. Siguro yung nanay ko. Acting niya yan. Yung parang, Mare, upo ka. Ganun. Sige, kumain ka. Ano? Nakakain na kayo? Upo ka dyan. Anong ano mo? Andyan na yung, asan na yung anak mo? O, kumain na kayo. Go, sige, kuha kayo dyan. Ano ba? Teka. Ang ganda, meron na agad tayong good quality, like bagili, oh, 'di ba? Maasikaso sa bisita, ganyan. Mare, puka na diyan. Welcome to our first episode together. Hoy, hala, first episode natin to. Babad na ako dito. Ha! Kaya siguro ako natagalan bago simulan to kasi nahihirapan ako mag-set up. Ang arte-arte ko. Pero kasi bakla ako eh. Gets ba? Ito kasi yung gusto kong setup eh. Feeling ko magbabago pa to. Like, yung mga unan mag-iiba ng colors minsan. Depende sa outfit. Or yung outfit yung mag-a-adjust dito. Kasi, actually, ang ganda ng tela na to. Hindi ko alam anong tawag dito. Para siyang gamusa. Para siyang matte siya eh. So, parang ang comfy niya. Bagay sa mga pet owners like me. Mahilig silang tumalon-talon dito. Ayan, no. Nakikita nyo ba siya? Kung kita nyo siya. Puti na yan. Tinatalon niya to. So anyway, welcome to our first episode ng Paano Naman Yung Gusto Ko. Yung gusto ko, manood kayo tuwing Sabado ng umaga. Tuwing Sabado ng umaga ako mag-upload. Magiging consistent ako this year kasi I have nothing to lose. And magiging consistent ako sa pag-upload every Saturday morning. Paano naman yung gusto ko? Kasi, di mo kaya. Hindi! Uy, kausap ko yung sarili ko doon. Alam mo kung bakit? Totoo kasi. Nahirapan akong gawin siya. Hindi ko pala siya kaya. Kita to, di ba? Etong ilaw na to. Nandun niya sa bedroom. Sinasabi, lagay mo yan dyan. Pero parang tinignan ko, parang, sige na, isa na lang. So, pangalawang take pa lang to. Lagay ko, sige na, ayoko na i-overthink. Sa totoo lang, ang dami ko nang iniisip. Paano naman yung gusto ko? Gusto ko lang naman umupo. Gusto kong i-recap yung week ko. Gusto kong sabihin din sa inyo kung ano pa yung mga gusto kong ma-achieve. Ano naman din yung mga gusto ko na nakuha ko na. Siguro ngayon, may kinakanta kasi ako kanina bago mag-start yung episode. Episode! Lagot! Hindi. Gusto ko lang sana pag-usapan ngayon yung kinakanta ko kanina. Ibang-iba dun sa plinano ko na pag-usapan. Kasi yung topics na mag-arrange dito, so pag-almusal on a Saturday, galing ka sa gimmick. Gimmick? Oh my God. Pinanganak ako 1996, parang never kong ginamit yung word na gimmick. Ito ba yung sinasabi nila na kapag nag-press ka ng play, may mare-reveal sa pagkatao mo? Oh my God, ako ba yung tao na nagsasabi ng gimmick? Hindi ko talaga sure. So anyway, di ba pag Friday na, so buong week, parang feeling mo lang deserve mo uminom, di ba? May ganun eh. Hindi. Ano ba to? So iinom ka, whatever, mag-stay ka ng later than usual, puyat si bakla. So pagising mo, makikita mo ako. Makakasama mo ako kumain ng almusal, magkape, magtsaa, magmatcha. Matcha. Hindi ko na-gets yung matcha. Hindi ko talaga siya magets. Kailan nagsimula yan? Ha? 2024? 2023? Pandemic ba? Hindi ko alam. Hindi ko siya naintindihan. Bakit ako iinom ng damo? Di ba yun yung matcha? Damo siya na pinowderize. Tama ba? Or parang plant siya na. Well, I guess beans is plant din. Nagsimula. Pero hindi. So, okay lang ba yun? Kasi yun yung gusto ko eh. Gusto ko kape. Okay lang naman yun, di ba? Meron kasing one time, may nagregalo sa akin nung tin na matcha. Hindi ko talaga kasi gusto, hindi ko aanhin yan. So, nabulok, mami. So, anyway, dumalayo tayo. Every Saturday morning, magkakasama tayo dito
sa podcast video content na to. Hindi ko talaga alam kung ano yung pagkakaiba. Kailangan meron akong mapagtanungan na eksperto. Ano ba talaga yung tawag sa ganito? Video, content, or podcast? Or mahalaga ba yun? Di ko rin sure. Pero gusto ko lang malaman ano yung pinagkaiba nila. So, eto, yung gusto ko this year, maging consistent ako sa pag-upload. Kasi actually, itong mic na to, binili ko to 2 years ago for this reason. Sabi ko nga, gusto ko kasing i-immortalize yung mga small wins, big wins ko sa life. Ano pa yung mga gusto ko, in a way sort of, minamanifest ko siya. Like, gusto ko kasi maraming bagay. Kinakanta ko kanina bago mag-start to, yung song ni Sarah Geronimo na Forever's Not Enough. Kasi nung bata ako, may storya kasi dito. May aral dito, promise. Panoorin nyo lang. There's this one time, nagbabantay ako ng tindahan. Nung bata ako, I was born 1996. Nung mga panahon na to, 2003 or 4. Mga ganon. So, bagets na bagets. So, si bakla, bantay ng tindahan. Gabi na neto. Pag gabi, usually, yung mga tao sa bahay, it's either nanonood sila ng TV sa taas o kaya meron silang parang, nagpapahinga, like nakaupo lang, ganyan kwentuhan. So yung tindahan syempre malapit sa street. Malayo ako sa mga tao, in short. Kaya kong gawin kung ano yung gusto kong gawin na walang makakita. I love it. Like, oo, syempre may kita ako ng mga tao sa labas, pero kaya kong magtago sa gilid, diba? So, uso pa nito yung cassette. Mama, hindi ko alam kung alam ng mga Gen Alpha, Gen Z yung cassette. Like kung gaano kahalaga yung cassette dati. Kung gaano kahalaga yung lapis kapag magpatugtog ka. Kasi ititwist mo siya to rewind. Anyway, akala ko wala nakakita. So si bakla, sing. And forever's not... Tapos may choreo ako. Hindi ako nagbibiro. May choreo. Sa Forever's Not Enough. May kumatok. Pak, pak, pak. Ay, hala. So, kanina pa pala siya nandun. Sabi niya, ay, aliw ka dyan. Sige, go lang. May kukunin lang ako actually. May kukunin lang daw siya. Tapos kanina pa daw siya tawa ng tawa. Pinipigilan niya yung tawa niya. Eto na nga. I was raised sa household na dapat matakot ako dun sa mga patriarch, dun sa mga lalaking mas nakakatanda sa akin. Dapat daw hindi ako malamya. Dapat daw hindi ako kumikilos ng babakla-bakla. Kasi nga, according to them, walang bakla sa pamilya na to. Hala, so ano ako? Hindi talaga yung tumatakbo sa isip ko. So ano ako? Hindi ako part ng family. Hindi ako pwede maging bakla. Paano naman yung gusto ko? Gusto ko nga kasing kumanta ng Sarah Geronimo habang nagamantay na tindahan. Tas may choreo. Okay lang ba yun? Hindi daw okay. Hala, hindi daw okay. Yung family ko na yung sinasabi ko, dun yun sa previous na tinirahan ko. Kasi nung bata ako, lumilipat-lipat ako ng household at nakikitira lang ako. Kumbaga. So, dito sa pinakikisamahan kong household na to, mas light sila compared dun sa totoong relative ko. Like, first blood, yung family nung tatay ko. Medyo ano sila, nung bata ako, medyo parang, ate, hindi ka pwedeng maging bakla. Hindi, kasi sa family na to, wala kasing bakla. Alam mo pa naging bakla ka, ititiwarik kita. Ito yung sabi niya, kapag nalaman ko, ba yan? Dito ba yung spirito niya? Kapag nalaman kong bakla ka, ititiwarik kita ng nakahubot-hubad. Wait lang. Bakit nakahubot-hubad? Yun agad yung iniisip ko eh. Linya niya yun like favorite line niya yun dati kapag nagbabakla-baklaan ako. Hoy, hindi ka pwede maging ganyan, bakla ka. Ititiwarik kita, nakahubot-hubad. Bakit kaya nakahubot-hubad? Di ko magets na. Like, ang ganda namang outfits ko. Sayang naman yung exposure. Pakita mo naman, bakla. Uy naman ito. So, I was raised sa ganong klaseng household. Tapos napunta ako sa mas masaya, mas magaan, mas chill, mas fun na bahay na nagagawa ko yun. So, na-shock ako. Ano ba to? Ano ba nangyayari? Hindi tayo matatapos. Every Saturday morning nandito ako, guys. Mag-upload ako. Okay? Sige. Meron kang gusto, humanap ka, ganito talaga yung buhay eh. Hahanap ka ng mga taong gugustuhin din yung mga gusto mo. Kung hindi man nila gusto yung gusto mo, susuportahan ka nila sa gusto mo.
Ganun pala dapat. So parang, yeah, okay, sige. At a very young age, natutunan ko siya na parang, sige, hanap na lang ako ng iba na makakaget sa akin. Kasi, hindi ako pwedeng mabuhay sa takot na ititiwarik niya ako. Tama ba? Ititihaya niya ako patiwarik na nakaubad. Hindi ako pwedeng matakot sa kanya eh. Hindi kasi pwede. At saka parang feeling ko, ang saya. Yung parang work. Nakatiwalik si bakla. Diba, 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 diba. Very witch of Salem. Kulang na lang may apoy. So sigaw ako, Balenciaga! Pero feeling ko, hindi Balenciaga yung sisigaw ko. Feeling ko yung sisigaw ko, ukay, ukay sa karyeda! Feeling ko ganon. Hindi Balenciaga. O kaya parang, ano nga to? Oh my God, I hate. Hindi pangalan ng podcast nito, paano naman yung hate ko. Pero I hate this brand. Tribal. Ready ba kayo pag-usapan or next na lang? Hindi kasi kayo makakasagot agad eh. Sige, i-leave ko open yung topic na yun. Yung tribal na brand, pag-uusapan ba natin o hindi? Ano ba yan? So ayun na, i-tie in na natin. Tie in mo na bakla, ang oras na. Yung ibig ko lang sabihin doon is, kahit ano palang bala ko din gawin, magagawa ko siya when I just permit myself to do it. Yun talaga siya. Kasi kahit anong plano ko, kahit anong sulat ko dito kung ano yung dapat mangyari sa first episode, bigla ko lang narinig yung kanta ni Sarah Geronimo na iba na siya. Tapos mas nagning-ning yung mata ko, mas na-excite akong gawin. So, ganun na lang.